kwentong kotsero, barbero, hearsay, or news that is not substantiated without proof. Mema sabi lang, mema kwento lang, mema storya lang. Yan po ang kwentong kotsero, barbero. Kaunting kalaman sa kasulatan. Magandang araw po sa bawat isa. Ano po ba yung kwentong barbero o kotsero? Ito po ay kasabihan na at nakamulatan na natin na pag sinabing kwentong barbero, ito po ay walang basihan o gawa lamang. Ito po ay pag-uusap ng isang barbero at saka yung kanyang ginugupitan na habang nagugupitan sila, nagkukwentuhan sila. At ang mga ikinukwento ay yun po bang mga chismis, mga nangyari dun sa kanilang mga barabarangay, lalo dun sa probinsya, at maging dito naman sa atin, sa Maynila. Kaya pagka ikaw ay nasabihan na kwentong barbero, wala po yung basihan. Walang basihan sa kasulatan. Kaya nga kwentong barbero, gawa-gawa lang po yan. At ganoon din naman yung kwentong kutsero. Habang naglalakbay, yung kutsero at saka yung nakasakay, doon sa kanyang kalesa, ay nagkukwentuhan. Kumbaga, palipas oras, palipas ng inip doon sa kanilang ginagawang paglalakbay. Yan po ang ibig sabihin ng kwentong kutsero at saka kwentong barbero. Ngayon, kung ilalagay natin sa kasulatan, yung dalawang yan ay lalabaso. Hindi po pwedeng panghawakan yung kwentong kutsero, kwentong barbero sapagkat gawa-gawa lamang. Ngayon, dito po sa Kawikaan 35, ang nakalagay dyan, bawat salita ng Diyos ay subok. Siya'y kalasag sa kanila na nanganganlong sa Kanya. Yan. Huwag kang magdadagdag sa Kanyang mga salita, baka Kanyang sawayin ka at masunduan kang sinungaling. Ito po ay doon sa Tagalog ang Biblia. Kapag binasa po naman natin yan doon sa RTB 5, ang nakalagay naman ay ganito, ang lahat ng salita ng Diyos, ang naligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. Huwag mong daragdagan ang Kanyang salita sapagkat pagsasabihan Kanya bilang isang sinungaling. Ibig sabihin lamang kapag ikaw ay nagdagdag ng Kanyang salita, ang lalabas ay isa kang sinungaling. Alam naman natin, kapag ang isang sinungaling ay hindi magmamana ng buhay na walang hanggan. Kasi lalabas dyan, kanyang magiging ama. Kung ikaw ay isang sinungaling, ito po, ang tatay mo or ama mo. Ayan. 8:44, kayo'y sa inyong amang Diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nanatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Ano po ang tinutumbo ng ating ginawang pag-aaral hinggil po dyan sa kwentong kutsero, barbero? Limawa, magbibigay po ako ng halimbawa. Gusto naming makuha kung ano ba talaga ang nais iparating na mensahe, bakit sinulat ang Biblia. Ang interpretation namin ang inilalabas namin sa video na inyong napapanood. Ng reliyon ay gumagamit ng kanilang mga titulo. Ano ibig sabihin? Limawa, Katoliko, Seventh-day Adventist, Jehovah's Witnesses, ADD or MCGI, INC, yung kay Kibuloy, yung Mormons. Gumagamit sila ng mga titulo na kanilang samahan. Ang tanong, para makita natin,
Yun po ba ay kwentong barbero o kwentong kutsero? Kasi po, pagka yan ay wala tayong nabasa sa kasulatan, lalabas, gawa lamang. Ano po? Kaunting kaalaman sa kasulatan. Marami pong salamat sa inyong lahat. Kwentong kutsero, barbero, hearsay, or news that is not substantiated without proof. Mema sabi lang. Mema kwento lang. Mema storya lang. Yan po ang kwentong kutsero, barbero.